Mga minamahal na kapatid, maraming salamat sa pagkakataon na binigay ng Panginoon sa atin para sa araw na ito para pakinggan ang kanyang salita. Ating basahin ang ating teksto sa umagang ito, ang 1 Thessalonians chapter 4 verses 1 to 12. 1 Thessalonians 4, 1 to 12. Finally, then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus that as you received from us how you ought to live and to please God, just as you are doing, that you do so more and more. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passions of lust like the Gentiles who do not know God, that no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger of all these things, as he told you beforehand and solely warned you. For God has not called us for impurity, but in holiness. Therefore, whoever disregards not man, but God, who gives his Holy Spirit to you. Now, concerning brotherly love, you have no need for anyone to write to you, for you yourselves have been taught by God to love one another. For that indeed is what you are doing to all the brothers throughout Macedonia. But we urge you, brothers, to do this more and more, and to aspire to live quietly, and to mind your own affairs, and to work with your own hands, as we instructed you, so that you may live properly before outsiders and be dependent on no one. Tayo po'y sumandaling yumuko at pumikit at dumako sa panalangin. O aming Diyos na dakila, kami ay lumalapit sa inyong paanan at naninikluhod, humihingi ng awa na nawa ibigay mo sa amin ang inyong salita, ang buhay ninyong salita. At nawa maging makapangyarihan ito at kumausap sa amin. Magbigay nawa ito sa amin ng panibagong kalakasan at encouragement na harapin ang aming mga buhay ng merong panibagong sigla ng pagpupuri at paglilingkod sa inyo sa iba't ibang larangan na kung saan tinawag mo kami. Kaya salamat po bilang iglesia, naway palaguin mo kami sa pamamagitan ng pagpapakita ng inyong kalooban at lalo na ang aming Panginoong Jesucristo sa aming kalagitnaan. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, ang ating binasa ay ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica at ito ay sinulat ni Pablo upang palakasin ang kanilang pananampalataya. Sila na mga batang iglesia, sila ay isang batang iglesia na dumaranas din ng matinding pag-uusig. Pero hindi ito isang sulat ng pagwawasto o ng isang malalaking mga kasalanan, kundi isang pastoral letter of encouragement. Ito ay encouragement at kung susuriin natin, wala dito na something na parang touch na kung saan mahalata natin there is something na immoral or something na problema sa iglesyang ito. Dito sa sulat na ito, kung estimate natin ito ng malalim, ay wala kang makikita dito na parang naging problema si Apostol Pablo. Well, kung titingnan natin yung unang mga bahagi nito, yung sa Thanksgiving at yung commendation ni Pablo, ay nag-umpisa siya sa pasasalamat doon sa Panginoon sa pananampalataya nila at pag-ibig at sa pag-asa ng mga taga-Thessalonica. Ang kanilang patotoo ay kumalat sa maraming lugar, kaya't sila ay naging huwaran sa iba't ibang mga iglesia. And this is what Paul is yearning, di ba? Na kumalat ang ebanghelyo at nakita niya dito sa mga taga-Thessalonica, nagawa nila ito. And that is why nagbubunyi ang puso ni Pablo habang sinusulat niya ito. And then sa chapter 2, verses 1 to 12, yung kanyang defense sa ministry, ay inalala ni Pablo yung kanyang ministry na kasama sila. Pinaalala niya na ang kanyang pangangaral ay hindi walang kabuluhan, kundi may katapatan at
kababaang loob at siya'y naglingkod na may malasakit na parang isang ama na nag-aalaga sa kanyang mga anak. So yun yung kanyang nilatag. Kumbaga parang sinabi niya dito, wala akong naging problema sa inyo. I have done what God has been told me to do sa inyong kalagitnaan. And then doon sa verses 13 to 16 ng chapter 2, nakita nila yung endurance at yung endurance nila sa persecution. Nakita ito ni Pablo. Paul praised the Lord and praised them dahil yung natanggap nilang salita ng Diyos bilang katotohanan, ito ay hindi nila tinanggap bilang salita ng tao, kundi salita ng Diyos, at ito'y naging makapangyarihan at kanilang nakita ito dahil in-apply nila ito sa kanilang sariling mga pag-uusig na nagpatunay na sila'y kabilang sa mga tapat ng iglesia dahil sila'y patuloy na kumakapit pa rin at ginagawa at nakikinig doon sa mga tagubilin ni Pablo kahit na meron silang pag-uusig. And this is what Paul is thanking for. Sila ay kinukomend ni Pablo dito. And then doon sa verses 17 ng chapter 2 hanggang 3 to 13 ay yung prayer ni Pablo at yung longing para sa kanila. Pinahig niya yung kanyang kagalakan sa magandang ibinalita ni Timoteo tungkol sa kanilang matatag na pananampalataya. So, walang masamang ulat si Timoteo na nakarating kay Pablo mula sa mga taga-Thessalonica. And this brought joy kay Pablo nung narinig niya ito. Kaya nananalangin siya na lalo pang lumago ang kanilang pag-ibig at kabanalan. And dito sa ating teksto, dito darating, kumbaga, dun sa mga nauna, ay makita natin yung indicative, what God is doing sa kanilang buhay, ano yung posisyon nila, and what is these people are doing, and what Paul have accomplished among them. So, kumbaga, those are indicatives. Now, nagkaroon ng part ng exhortation to sanctification. This time is the imperative part. Doon sa chapter 4, she shifts from practical instructions, urging them to thrive more in sanctification and love. At yun yung ating text. And then, doon sa mga remaining na mga verses, makita natin pinakita niya doon yung hope in Christ's return, and then some final instructions and benedictions. Well, sa ating text, makita natin na sinulat ni Pablo yung kanyang mga instructions sa kanila na kung ating susuriing mabuti, walang indikasyon na nagkukulang sila sa mga ito. Walang sinabi si Pablo dito na nagkulang sila dito. In fact, sinabi niya, you are doing this. Inulit-ulit niya. In-emphasize niya dito na just as you are doing, and you have already been doing this, just do so more and more. So this is not something na parang nakita ni Pablo, problema ito dito sa iglesyang ito. No. They're not sexually immoral. They're not unloving sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya. They were adhering sa mga pinagtagubilin ni Pablo sa kanila at sa mga sinabi ni Timoteo sa kanila, sa kanyang ministry, and even sa direct na mga revelation or direct na mga implications sa kanilang kaligtasan. Just as the Lord have loved them by dying on the cross, they are now doing this by loving all the brethren in Macedonia. You see, hindi ito struggle sa kanila, walang ganitong problema sa kanila, pero bakit niya ito sinulat, itong mga bagay na ito? You see, Paul is writing this letter from Corinth, kung saan araw-araw siyang nababahala sa mga pagan practices na nakikita niya, tulad ng binanggit sa 1 Corinthians 6, 9 to 10, yung mga 9 to 11, yung mga binanggit niya doon ng mga kasalanan. And by the way, dahil hindi ito sinulat ni Pablo dahil meron problema ang Thessalonians sa ganitong bagay, ganun din ang aking layunin bakit ko ibinigay ito.
bakit natin napili ang text na ito. This is not because meron tayong nakikitang ganito sa ating kalagitnaan. But this is just something na, katulad dito, just a reminder. Dahil present threat ang mga bagay na ito. At kinakailangan lang talagang i-keep natin yung purity and then yung love natin sa isa't isa enable to fulfill yung kalooban ng Panginoon. Kaya dito, Paul is writing sa mga taga Thessalonica from Corinth, which is a very sobrang tindi, even sa iglesia nakapasok yung immoralidad. Kaya marahil naisip ni Pablo na kung ang mga taga Thessalonica ay manghihina din sa pananampalataya katulad ng mga taga Corinth, ito ang mga kasalanang maaaring bumihag sa kanila. This is where they might fall. Dahil pareho lang sila ng society. Greco-Roman society, pareho ito. And kung ang Corinth ay maunlad na city, ganun din naman ang Thessalonica. Dahil sentro ito ng komersyo ng panahon na yon. Dahil coastal area sila, maraming naglalayag sa kanila. Nandito ang kalakalan, dito sa Thessalonica. Kaya sinabi ni Paul ang mga bagay na kailangan marinig ng bawat Gentile congregation. Whatever it is, Paul have said dito, this is what every congregation of Christ must hear. Ito yung mga tagubilin. Not because predominantly people are struggling with these issues, but because this is how we can keep yung ating kabanalan at yung ating testimony sa lahat. So, ang iglesia ng Thessalonica, ito ay iglesia na dapat i-commend at i-affirm dahil nasa mabuti silang kalagayan. At kung papansinin natin, hindi bagong instruction ang kanyang ibinigay dito. Sa verse 1, binanggit niya, "Finally then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus that as you receive from us how you ought to walk and to please God," kumbaga, na-receive na nila ito kay Pablo noon. So, natanggap na nila itong instruction. Walang bago dito sa kanyang instruction na ito. At sinabi niya kung paano sila dapat mamuhay sa paraan na nakakalulugod sa Diyos. Tapos, hindi lang ito ibinilin na ni Pablo sa kanila, ito rin ay kanilang ginagawa na. Sinabi niya, just as you are doing. So, ginagawa nila nila ito. So, they were doing this, pero Paul is repeating itong instruction na ito. Ganun pa man, sinabi niya, that you do so more and more. Ito yung pinaka-bilin niya dito. That you do so more and more. Yes, you are doing all of this. Nakikita ko yan. Timothy has reported that you are doing these things. At nakikita yan ng all the brothers throughout Macedonia. Yung inyong pananampalataya naging tanyag. Pero ang sabi niya, you do so more and more. You keep on doing these things. The idea is to thrive. Yung more and more, ang idea is to thrive. Ipagpatuloy nila ito ng may pagpupunyagi. Hindi lang ito yung, okay, you're doing good. Sige, tuloy mo lang. Hindi lang ganon. But you should do it more and more. Ibig sabihin, may pagpupunyagi. Kung meron man na struggle or walang struggle, you do it with triumph. Or you do it na thrivingly. Sa tingin ko ay hindi ito dahil parang nagkukulang si Pablo sa kanilang ginagawa. This is not because there's something lacking sa kanila, pero dahil dito nalulugod ang Diyos. Ito yung pinaka sinasabi niya, bakit nila ito dapat gawin? Dahil dito nalulugod ang Diyos kapag ang kanyang mga tao ay nagpupunyagi. Nagpupunyagi saan? Doon sa verse 3, binanggit niya, "For this is the will of God, your sanctification." Ibig sabihin ng kalooban. At ibig sabihin ng will is yung, hindi lang yung kalooban na niloloob na pinaplano ng Diyos, kundi yung pleasure. Yung pleasure ng Diyos ay yung pabanalin ang kanyang mga tao. And this is part of His plan. This is part of His sovereignty. That whoever God has called, He has justified, and all He justified, He
sanctified. Masasanctify. Ito yung kalooban ng Panginoon. Masasanctify. And on this will of God, He will take pleasure. Magkakaroon siya ng pleasure. Sa madaling salita, sinasabi ni Pablo sa kanila, ang ganda ng ginagawa nyo, pero ituloy nyo ng may pagpupursige sapagkat nalulugod ang Diyos dyan kasi yan naman ang kalooban niya. Yan ang kalooban ng Panginoon. And with that, when it is being manifested sa kanilang mga buhay, that is where God is being pleased. And that's the message na pwede nating makita dito. Because it is God's will to sanctify His people. He is pleased when that will is manifested in their lives, when they thrive more and more in holiness. Because it is God's will to sanctify His people. He is pleased when that will is manifested in their lives by thriving more and more in holiness, or when they are thriving more and more in holiness. Sapagkat kalooban ng Diyos na pabanalin ang kanyang mga anak, siya ay nalulugod kapag ang kaloobang iyon ay nahahayag sa kanilang buhay sa pamamagitan ng kanilang pagpupunyagi ng higit at higit pa sa kabanalan. Diba? Nung ang Diyos ay nilikha ang tao at ang tao nagplan or ang unang mga tao ay nag-aspire na maging katapat ng Diyos sa kaalaman, hindi ito nagustuhan ng Diyos dahil hindi pwedeng maging kapantay ng tao ang Diyos sa kaalaman. But when it comes to holiness, ginawang batayan ng Diyos ang kabanalan, ang kanyang mismong kabanalan na bilang ating goal to be like Him in holiness. Sinabi niya sa 1 Peter, di ba? Be ye holy, for I am holy. Naging ang batayan ng kabanalan, pagdating sa kabanalan, God wants to be living in holiness, one step at a time, and more in holiness. Nalulugod ang Diyos sapagkat yung ating kabanalan ay indikasyon na yung kanyang walang hanggang layunin ay natutupad. Ito naman yung layunin niya, di ba? That we be holy. Doon sa Ephesians chapter 2, verse 10, after niya sabihin yung grace ng Panginoon in saving them, sinabi niya that you have laid doon yung good works that inihanda para sa atin. Meron ng good works tayong lalakaran, niloob na ng Panginoon na lakaran natin yon. Kaya kung ano mang magandang bagay, ang spark ng kabanalan na meron tayo ngayon, whether malaki yan o maliit, dapat nating ipagpasalamat yan sa Diyos sapagkat diyan nalulugod ang Diyos. Yan ang inilatag niyang lakaran natin, yung mga kabanalan, yung mga good works na nagagawa natin diyan. So ang kanyang kalooban ay ang kanyang kalooban ay ang pabanalin tayo, kaya't kung tayo nagpupunyagi sa kabanalan, yun ay eksaktong tumutugma sa kanyang nakalulugod na purpose. I'm not saying na magiging mas masaya o mas malungkot ang Diyos. Depende sa ating gawa. God is not yung pleasure at yung disposition ng Panginoon ay hindi nakadepende sa ating mga accomplishments. Sa halip, ang ating kabanalan ay nagpapakita ng katuparan ng kanyang eternal will. Kaya tinatawag itong nakalulugod sa kanya. This is the decree of God. He will take pleasure when His people is living in holiness and they are thriving. So, makita natin dito yung divine sovereignty dun sa sanctification. This is His will and God will accomplish it. Ang Diyos mismo ang nagtakda na ang kanyang kalooban ay ang pagpapabanal sa kanyang mga anak. And that will happen kung ikaw ay tunay na mananampalataya, you would be sanctified. Hindi pwedeng hindi. Siya ang gumagawa, siya ang nagtatakda, at siya ang nagbibigay ng kapangyarihan. Kaya't ang pleasure ng Diyos
ay nakaugat sa kanyang eternal purpose na hindi nagbabago. He will take pleasure in you. Kung ikaw ay mananampalataya, He will take pleasure doon sa iyo dahil pababanalin ka niya. He who had begun a good work in you, He will complete it until the day of the Lord Jesus Christ. Until the end, He will complete that. Kaya mahalaga dito kung makikita natin yung sarili natin, am I being sanctified? This is something to ponder upon. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. Is God being pleased sa akin? At kung ikaw ay tunay na mananampalataya, He should. And we should give pleasure sa Kanya. Pero, ngunit sa parehong text, makita natin yung human responsibility. Malinaw na tinatawag ni Pablo ang mga mananampalataya na magpatuloy at magpunyagi dito sa kabanalan. Just as you are doing, do so more and more. Ibig sabihin, may tungkulin tayong lumakad sa kabanalan. Hindi para baguhin ang Diyos, kundi para ipakita na tayo ay tumutugon sa Kanyang nakalulugod na layunin. Because this is the will of God. This is what we ought to do. Hindi ito para ma-earn yung favor ng Diyos. This is just the way na it should be. Bilang mga anak ng Diyos, ito yung kalooban ng Diyos sa atin. Therefore, it should happen. We should do these things. Kaya, ang tanong sa atin, are our lives right now pleasing to God? Ito yung pinakatanong sa atin. Pleasing ba sa Diyos ang ating buhay? Saliksikin natin ito. Is God's purpose of sanctification happening in our lives? Are there hints that we are being sanctified? I'm not saying na mabilis ba or mabagal. Meron bang spark ng sanctification? Kaya mga kapatid, kung sa pagsusuri ninyo ang inyong buhay ay tila hindi ito nakakalugod sa Diyos, marahil dahil sa mga kasalanan na meron na pumipigil sa ating pag-usad sa sanctification, huwag tayong manatili sa kalungkutan. Maaaring ang pag-amin mo ay indikasyon na nandoon ang pagkilos ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay. And when we ask ourselves, am I being pleasing sa Panginoon? Am I living a holy life? And you see na yung buhay mo hindi nakakalugod sa Diyos. Marahil yung pag-amin mo na yon, it is an indication of the grace of God sa iyong buhay. At ang biyaya ng Diyos ay sapat. Siya mismo ang kumikilos upang ipabanal tayo. At dahil ito ang kanyang kalooban, tsak na mangyayari ito sa ating buhay. Maaaring mabagal man, ngunit tiyak na mangyayari ito. You see, kung ang sagot natin doon sa tanong na does my life being pleasing sa Panginoon, ay kung ang sagot natin, not really, sa tingin ko hindi. Maybe ang panawagan ng Panginoon sa atin is, what are you doing? Katulad ng panawagan ang sabi ng Panginoon kay Elijah in the small still voice nung siya ay tumakbo at nagtago at gusto niyang talikuran, gusto niyang mamatay, gusto niyang talikuran yung kanyang obligasyon sa Panginoon. What are you doing here, Elijah? What are you doing here, Elijah? And that is what the Lord is saying sa atin. What are you doing there? Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pleasing sa Panginoon? Bakit nakakalimutan mo yung obligasyon mo sa Diyos? Bakit hindi ka pleasing sa Panginoon? And that interrogative or that interrogation is not to punish Elijah or to indict Elijah, but to call him again to his purpose, to his will, para pabalikin. And maybe that is the key sa atin. Bumalik sa Panginoon at humingi ng tawad at tapat ang Diyos at meron siyang kapangyarihan. Hindi lang siya tapat, meron siyang kapangyarihan na tayo ay patatawarin at pababanalin muli. Kaya magtiwala tayo sa kanyang gawa at kaalinsabay ng pagtitiwala ay magpatuloy tayong magpunyagi ng higit at higit para sa kanyang para sa kabanalan. So, tingnan natin yung ating text more deeply. How should we live holy lives that are pleasing to God? According to our text is dalawang bagay. Promoting sexual
purity, and number 2, loving God's community. So I'm not, preaching this because there is something that I am seeing sa buhay ng bawat isa. Wala akong insight sa puso ng bawat isa sa atin. But ganito naman ang nature ng kasalanan. Magugulat na lang tayo. Someone ay nahulog na lang sa ganitong kasalanan nang di natin alam. At malulungkot tayo. I should have done something. Meron ako sanang ginawa. So maybe this is something na katulad dito sa ating sa kalagayan ng mga taga-Thessalonica. This is just an instruction. This is just a guidance. Or maybe, by the grace of God, this is the right sermon para sa atin because it is a threat sa bawat isa ng mga mananampalataya, babae man o lalaki, matanda man o bata. So, tingnan natin yung una, promoting sexual purity, doon sa verses 3 to 8. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God, that no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger of all these things, as we told you beforehand and solemnly warned you. For God has not called us to impurity, but in holiness. Therefore, whoever disregards this, disregards not man, but God, who gives His Holy Spirit in you. So Paul listed sexual purity first in his instructions. Mga kapatid, napapansin natin na hindi aksidente na si Pablo ay nagsimula sa usapin ng sexual purity. Kasi sa kanyang mga sulat, madalas niyang inuuna ang babala laban sa ganitong kasalanan. Katulad sa Ephesians chapter 5, verse 3. Ang unang hakbang sa kabanalan ay ang sinabi niya, ang pag-iwas sa sexual immorality. Ito yung, nung inumpisan niya yung mga gawa ng flesh, ito yung inuna niya na itakal. And then sa Galatians 5:19, nang ilistan niya yung works of the flesh, sexual immorality, impurity, at sensuality ang kanyang inunang ideal. And then sa Colossians chapter 3 verse 5, nang sabihin niyang put to death what is earthly in you, ang agad niyang isiningit is yung sexual immorality at impurity. At maging doon sa Jerusalem Council sa Acts 15, nung nagkasundo sila, ano yung magiging mensahe nila sa mga Gentiles? Dahil ang mga Gentiles naliligtas na, ano yung magiging pinakamensahe natin sa kanila? Sabi niya that they abstain from idolatry and abstain from sexual immorality. You see, ibig sabihin para sa mga apostol, ang sexual purity ay pundasyon ng tunay na kabanalan. Dalawa ang maaring rason kung bakit ito inuna ni Pablo dito sa mga text na ito na ating binanggit. Una ay dahil ang sexual sins ay tumatama sa atin ng mas malalim at mas personal kaysa sa ibang kasalanan. Kasi nagkakaroon ng unique union doon sa sexual sin. Doon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 16, sinabi ni Pablo, he who is joined to a prostitute becomes one body with her. Ang sexual sin ay nagbubunga ng one flesh union. Kaya nakokorrupt ang disenyo ng Diyos para dito. Sapagkat ginagawa ito hindi ng mag-asawa. We know na ang sexual immorality is dalawang bagay. It's either ito ay sin with yung sin nakukomit ng isang may asawa na, which is nasa banda ng marriage, or yung sin na nakukomit ng dalawang tao na wala pa sa band ng marriage, which is yung fornication. You see, dalawang bagay na nakita dito. Kaya ang makita natin dito na matindi ang kasalanan ng sexual immorality. At pangalawang reason
na bakit malalim ang sexual immorality, yung malalim ang matindi ito sa nadulot sa ating spiritualidad because our body is the temple of the Holy Spirit. Ang katawan ng mananampalataya, ito mismo yung pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos. Di ba, pinangako ng Diyos, I will dwell with my people. They will be my people and I will dwell with them. Pero sinabi niya, papaano siya na nagdudwell? This is sa pamamagitan ng banal na Espiritu na itinuturo sa atin ng 2 linggo na sa ating Sunday School. Kahit ang paggamit ng katawan sa sexual sin ay direktang paglapastangan sa templo ng Diyos. Sa ating katawan na pinananahanan ng Diyos. And then, bakit ito? So, mas malalim ang tama nito sa atin, itong sexual immorality, kaya inuuna ito ni Pablo palagi. Pero bakit pa? Bakit inuuna pa ito ni Pablo? It is because sa lipunan kung saan nangangaral ang mga apostol, laganap ang ganitong kasalanan. Hindi man ito personal struggle ng mga Thessalonian believers, buhay na banta pa rin ito sa kanilang pananampalataya dahil sa society na kanilang kinabubuhayan. That's why nag-aalala si Pablo na pwedeng ganito yung maging buhay nila, kung papaanong nagiging buhay ito sa Corinth, ay maaaring maging ganito rin ang buhay at kalalabasan ng buhay pananampalataya ng nasa Greco-Roman society katulad ng Thessalonica. Sexual immorality is an ever-present threat to all Christians, even to those already thriving in holiness. Kahit na sila ay nag-strive into holiness, katulad ng Thessalonica, this is a present threat sa mga mananampalataya. Kaya naman sa kabilang banda, ang sexual purity, ang isang tanda ng kabanalan sa gitna ng maruming lipunan. Makita natin na ito yung marka ng isang tao na banal when he is living in purity pagdating dito sa bagay na ito. And that's the point. Sexual purity is a foundational mark of holiness, essential even for the striving saints as they shine amid a corrupt society. Yes, maybe we are striving. Sa tingin mo, hindi ito threat sa buhay mo dahil nakakaya mo, dahil sa biyaya ng Panginoon. Pero those who stand, take heed, lest he fall. Huwag mong sabihin na malalakas tayo sa larangan na ito. Ito ay banta sa atin. Kaya yung mapagtagumpayan mo ito'y marka ng kabanalan. When you are acquiring or having a wife na kung saan nasa kanya lang yung satisfaction mo, of course, you are satisfied in Christ. But binigyan tayo ng Panginoon ng satisfaction with our spouses. Kaya nga, kung yun doon tayo, that is a mark, one of the foundational mark of holiness when you are growing in your marriage life. At kung ikaw ay isang mananampalataya na wala pang asawa, kung nakikip mo yung buhay mo na ito isang tanda ng kabanalan. Kung meron kang struggle, pero still napaglalabanan mo, ito ay marka ng kabanalan. Kaya naman, mariin ang bilin ng Biblia na hindi na dapat ma-identify ang mananampalataya sa sexual immorality. Ito yung sinasabi niya. Let no sexual immorality be named among you. Hindi ito dapat nakikita sa atin. Tanda ito ng mga hindi mananampalataya. Ang tanda ng mananampalataya ay purity in their sexuality. At huwag nating isipin na hindi naman natin ito struggle, nananatili itong banta habang tayo ay nasa katawang ito. And at the same time, habang tayo nabubuhay sa corrupt na mundong ito. Kaya't ang panawagan sa purity ay hindi minsan lang, kundi araw-araw na pagsunod sa kalooban ng Diyos. And here, I want to challenge you, heed
the call to sexual purity, not just once, but in daily obedience to the will of God. Sa patuloy at araw-araw na pagsunod sa kalooban ng Diyos, kung paano natin dapat i-purify ang ating sarili, tingnan natin ang bagay na ito. At dito natin iisa-isahin yung mga sinabi ni Pablo dahil dito akma yung bilin ni Pablo dito. Paano ba yung kalooban ng Panginoon? Doon sa nagbigay siya ng general rule doon sa verse 3. Sinabi niya abstain from sexual immorality. Hindi ang bilin niya dito is you abstain or you stop it na gradually, hindi moderation kundi abstention. Umiwas tayo sa anumang forma ng sexual immorality. Takbuhan, alisin sa ating mga sistema. Iwasan yung mga pagkakataon na nagbibigay sa atin ng situation or ng chance na mahulog dito or matempt dito. Paano tayo makakaiwas? Doon sa verse 4, sinabi niya, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor. Sinasabi ni Pablo dito na matutunan daw nating masterin ang ating mga sariling katawan with all the passions na mayroon tayo. Kontrolin natin ito. Kumbaga, yun ang kailangan nating gawin. Huwag nating busugin ang ating katawan sa mga passions na ito. Gutumin natin. Kung kaya natin mag-fasting sa pagkain para lang maging healthy tayo, ganun din sa ating mga sexual passions. We need to control this kung kinakailangan. Kung hindi naman tayo nasa sitwasyon na pwede. So habang ang mundo ay nagsasabi sa atin na masarap ito at dapat itong gawin, it is good for you. Tayo mga Kristiyano, ang nasa isip natin, yung sensual pleasure ay hindi ito ang susi sa kaligayahan. Mas nare-realize natin bilang mga anak ng Diyos na yung magagandang bagay ay na-enjoy sa proper context at sa proper timing na itinakda ng Diyos. Kung saan kapag nilagay ka ng Diyos doon sa lugar na yon, that is where yung bagay na yon is much more pleasurable sa kahit anong bagay. Kapag hindi natataon, kapag hindi nasa tamang kapanahunan, hindi ito maganda. Ganon din sa usapin na ganito. Kaya dapat natin na makita ang bagay na ito. Bakit natin ito gagawin? Bakit natin kailangang masterin yung ating mga sariling katawan? At bakit natin ito kailangan mag-abstain from sexual immorality? Nagbigay siya ng mga rason. Sa verse 5, sinabi niya, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God. So anong ibig sabihin nun? Ginagawa nila yon, it is because they don't know God. But we, on the other hand, we know God. Taliwas sa mga unbelievers, kilala natin ang Diyos. This is why we need to be pure sa ganitong bagay. It is because we know our God. So what determines the sexual conduct of the pagans in their desire to satisfy their sexual passions? Yung desire nila for sexual passions, yun ang nagde-determine ng kanilang conduct. But the guide to Christian sexuality is knowing God and longing to serve Him. We know God. And because we know God, we long to serve Him. That's why we are purifying ourselves sa ganitong bagay. And then pangalawa, sapagkat mayroon tayong loving obligations to others. Dun sa verse 6, sinabi niya, that no one transgress and wrong his brother in this matter. Kasi struggle ito sa Corinthians. Marahil
sinasabi ni Pablo, maaaring ganito rin ang mangyari sa inyo kung makapasok ang ganitong kasalanan. Wala daw dapat sasalangsang sa kautusan ng Diyos sa ganitong bagay na gagawin ito sa kanyang kapatid. Hindi private matter ang sexual sin. Dito sinasabi ni Pablo that this is a communal sin. Sa tingin ng mga pagano, marahil ito ay ginagawa lang ito privately, gusto ito, para lang ito sa gratification ng sarili ko, pero this is not a private matter para kay Pablo. There is someone who is being affected when this sin is infiltrated yung ating mga puso. Kaya nga sinabi niya, let that no one transgress and wrong his brother in this matter. Kapag pumasok ito sa buhay mo, there is someone na maapektuhan. Yung babae o lalaki na pumapato sa may asawa ay sinisira yung marriage at yung kanyang pamilya. Ang lalaki na pumapato sa single woman ay sinisira ang kanyang future sa isang malinis na pag-aasawa at pagiging malinis na bride. Kahit yung pornography ay sinisira ang ating disposisyon na totoong mahalin ang isang totoong tao. And then how we should treat the one na prepared para sa atin, it would matter when we are being shown and exposed to these things. It will affect how we would treat other people, especially women. So that's why, bakit natin ito gagawin? Because it has an indirect effect sa ating mga nakapaligid sa atin. When someone, mabalitaan natin, mahulog sa ganitong problema, anong mararamdaman ng iglesia? Diba? The church would be gloomy. Hindi siya magse-celebrate. Hindi niya sasabihin, buti na lang, hindi ako nahulog sa ganong kasalanan. The church would cry. The church would say, bakit? And the church would ask God, Lord, hanggang kailan? Lord, tanggalin mo sana sa amin ang ganong banta. Lord, umuwi ka na. Or Lord, bumalik ka na. And then pangatlo, bakit natin itong gagawin? Because God will punish people who indulge on it. Doon sa verse 6 sa pangalawang bahagi, it may end up, binanggit niya doon sa verse 6, sinabi niya that no one transgress and wrong his brother in this matter because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand and solemnly warned you. Sinabi niya na ito dati, inuulit niya ngayon, merong banta ng avengement. Merong banta ng pagpapalo. May banta ng pagdidil, harsh dealing ng Panginoon dito sa ganitong kasalanan. Maring it may end up to divorce, itong ganitong bagay. Pwedeng magkaroon ng sakit. Iba't ibang mga sakit. At minsan, hindi na siya repairable. Hindi na siya pwedeng ibalik yung mga sa dating kalusugan. Sa mga mananampalataya, pwedeng tanggalin ng Diyos yung mga pagpapala niya sa ating mga buhay. Pwedeng i-withdraw niya or tanggalin niya yung mga tinatamasa nating mga privileges, enjoyment ng mga blessings na meron siya. Maybe ministry. Pag nalagay tayo sa alanganin dito, maalanganin ang lahat ng ating buhay, aspeto ng ating buhay. Pwede rin na, ito yung masakit, untimely death para sa isang mananampalataya. O kaya mawala sa kanya yung assurance ng salvation. Hindi mawawala yung salvation, pero mawawala yung assurance ng salvation. Magiging balungkot ang buhay niya. It's because wala siyang hope. Hindi niya alam, save ba ako or hindi? For a time, ang mananampalataya pwedeng magkaganon. Or kung hindi siya makapagsisi, ay konti ang maging reward niya sa langit. This is all biblical, na we will suffer loss dito sa langit, na yung ating mga crowns and rewards are hindi katulad ng mga rewards ng iba. Not because merong comparison, but yung bliss, we will all be happy in heaven. Pero
Hindi katulad ng happiness ni kapatid. Someone na nag-struggle dito at hindi siya makahingi ng tawad bago siya mamatay would suffer yung maliit at kukonting reward because of these things. And then, pang-apat, God has called us into purity. Bakit natin ito kailangan gawin? Bakit mo kailangan, kapatid, na i-abstain ito? Because God has called us into this. Tinawag tayong ipakita sa lahat ng tao, kahit sa ating mga anak, sa ating mga nasa paligid, sa ating tahanan, kung paano tayo nag-abstain, kung paano tayo nag-iingat, kung paano natin sinasala yung ating mga pinapanood, paano natin pinapakita sa kanila, paano natin tinitreat ang ating mga asawa, yung kanilang mga nanay, yung kanilang mga tatay. How are we faring dito sa marriage life? We should be living sa harapan nila ng may kabanalan at may purity pagdating dito. Why? Because this is what God is calling us to do. Dito tayo tinawag. Tinawag tayo into purity. And then panglima, and finally, God gave His Holy Spirit sa atin. This is both a warning and a blessing. Warning na mag-grieve natin ang Holy Spirit na nananahan sa atin. Pero blessing ito sapagkat makapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa atin kaysa nasa mundo. We have an enormous power within us for sanctifying ourselves. May power tayo sapagkat ang Espiritu ng Diyos na bumuhay muli kay Jesucristo mula sa mga patay ay siya ring power, siya ring nasa sa atin at yung power niya, it can motivate us. It can cause us that we ourselves can fight this sin. Meron tayong pag-asa because the Holy Spirit is in us. In Him, we see sanctification is possible. Not by human strength, but by the Spirit's power. I'm not saying na kaya natin ito with ourselves, but we can do it because the Holy Spirit is in us. Kaya makita natin dito na ito yung ating dapat na gawin. Sumandal tayo. Gamitin natin yung enormous power na yon para pabanalin tayo. Si Kristo, He became truly man in the incarnation, sharing all the weaknesses of humanity except yung ating mga kasalanan. And all His life was a life of temptation. Actually, He experienced the severest temptation of all, unimaginable. Just because siya lang yung tao na every time na itatempt ni Satan, siya yung tatanggi. Hindi katulad natin, 1, 2, 3, tatanggi tayo, pero pang-apat, we will give in and then, okay, ganyan ka lang pala, ganyan ka lang pala, sabihin ng kaaway. Pero si Christ, until the very last time, He is being tempted. And yet, He ay tinalikuran ito. Binaliwala yung temptation na ito. He fought it with all His might. But, hindi lang sa kanyang lakas siya nag-rely. Nag-rely siya fully sa Holy Spirit. In Him, we see sanctification is possible. Kay Kristo, makita natin, sanctification is possible. It is hindi sa lakas ng isang tao, kundi sa Espiritu ng Diyos. Kaya sumandal tayo sa lakas ng Espiritu ng Diyos habang pinipilit nating maging malinis sa gitna ng maruming mundong ito. If you are striving, struggling, and you are dying to purify yourself, that is good. Pero sumandal tayo sa lakas na meron ng ang banal na Espiritu sapagkat yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, and that is the only way we can fight itong kasalanan na ito. Mabilis lang. Pangalawang bahagi, loving God's community. This is the way we can live a pleasing life sa Panginoon. Sa verses 9 to 12, now concerning brotherly love, you have no need for anyone to write to you, for you yourselves have been taught by God to love one another. For that indeed is what you are doing to all the brothers throughout Macedonia.
But we urge you, brothers, to do this more and more, and to aspire to live quietly and to mind your own affairs, and to work with your hands, as we instructed you, so that you may live properly before outsiders and be dependent on no one. So again, Paul shifts yung purity sa love. From purity, nag-shift siya sa love, showing that holiness is not only separation from sin, but also devotion to God's people. So if you want to be sanctified, hindi lang you abstain from those things na nakakapag-defile ng sarili mo, but you also cultivate yung iyong buhay, yung iyong relationship by loving God's people. Again, hindi nagtuturo si Pablo ng bagong utos dito kasi sila mismo ay tinuruan na ng Diyos na mahalin ang isa't isa. Nangangulagan ito na kalinsabay ng kanilang kaligtasan, natutunan nila na mahalin din yung kapatid. We don't know paano nangyari yon. Hindi sinabi ni Pablo, pero maaaring dahil nakita nila how God loved them, by sending yung mahalaga sa Kanya, the only begotten Son, binigay niya dahil lang mahal niya tayo. Inisip nila marahil, ganun din ang pag-ibig na dapat kong gawin sa aking mga kapatid sa pananampalataya dahil ganun din ginawa ni Kristo sa krus para sa kanila. Sa katunayan ay yun ang kanilang ginagawa. They are doing it. Hindi ito something na nagkukulangan sila. Hindi lang sa iglesia. At take note, hindi lang sa iglesia sa Thessalonica, but throughout the region of Macedonia. Kasi coastal area ang Thessalonica, kaya maraming manlalakbay ang dumadaan doon. At marahil maraming mga mananampalataya ang napapadpad doon. And what they are doing is, they are helping those Christians na napapadpad sa lugar na yon. Pero ganun pa man, kahit na they are doing this already, hinimok pa rin sila ni Pablo na gawin ito ng patuloy at nagpupunyagi. That's why, ang pinupunto dito, the continuing mark of holiness that pleases God is when believers excel in brotherly love. The continuing mark of holiness that pleases God is when believers excel in brotherly love. Hindi lang sa sexual purity, kundi when we are continuing sa ating brotherly love na nag-e-excel. Ang kabanalan na hindi lamang paghihiwalay sa kasalanan, kundi paglalaan ng sarili sa bayan ng Diyos, sa mga anak ng Diyos. Ito ang tunay na pagkakilala ng mga mananampalataya, di ba? Sa John 13:35, by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. And one ancient philosopher ang describe ang mga mananampalataya that they so love their brothers and sisters as a family. Pero nilinaw ng ating text na ang nakalulugod sa Panginoon ay yung pag-ibig na nagpupunyagi. Hindi yung pag-ibig na ginawa mo ng una and then pinabayaan mo na lang, or isang katulad ng isang investment na kapag nilaan mo dyan, it would generate something for you, wala ka nang gagawin, hindi mo na kukultivate. No, hindi yun na nakakalugod sa Panginoon. Ang nakakalugod sa Panginoon is when you are investing more and more of your time, your life, and your talent sa mga kapatid as a sign of your love to them. Maraming dahilan para tumigil tayong mahalin ang ating kapatid. He or she may do or say something that may hurt or disappoint us, at dahil dito mababawasan yung pagtingin natin sa kanila. Pero tinatawag tayo ng mensaheng ito na gawin natin ito more and more. Magpunyagi tayo sa pagmamahal sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming pagkukulang, maraming kasalanan. And that should be sa atin. So as a challenge, seek to grow in sanctification by striving to cultivate your love for one another. Again, paano ito mangyayari na we are striving to cultivate yung love sa atin? Dito sa ating text, sinabi niya, aspire to live quietly. Ang pag-ibig
sa kapatiran ay nakikita sa respeto sa boundaries ng bawat isa. Hindi siya busybodies. Itong bilin na ito, to aspire to live quietly, ang original text nito is parang sinasabi niya, hindi katulad ng mga busybodies. This is in anticipation sa isusulat niya sa 2 Thessalonians, sa bandang huling bahagi, magiging struggle pala ito ng iglesia sa Thessalonica. When a Christian woman maybe walang magawa sa buhay, retired na siya, ay pupunta sa kapitbahay na mananampalataya, and they would just gagawin is makikipagchismisan. No, we need to respect sa boundaries ng bawat isa. Hindi pagiging busybody, kundi pag-iwas sa pakikialam sa buhay ng iba. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng space and respect. Kasi hindi ito dahil na, magkapatid tayo, diyan ako titira sa'yo, habang buhay ay ganyan ang gagawin ko. There are situations that we can do that. Pero kung hindi yun hinihingi ng pagkakataon, we need to respect yung spaces ng bawat isa. And then, kaakibat noon is yung mind your own business. Ang pag-ibig ay hindi mabilis. Isa sa ang ibig sabihin nito is yung hindi mabilis maghusga, na you are minding your own affairs. Sa halip na tingnan agad ang kahinaan ng iba, unahin nating suriin ang ating sariling imperfections. Ito ang kapatirang ito ang brotherly love na mayroong humility, na bago mo tingnan at pag-usapan yung mga kamalian ng iba, bakit hindi mo tingnan, suriin ang sarili mo? Baka ikaw din, meron kang mas malaking problema kaysa sa kapatid mo. And then, you work with your own hands. Sinabi niya, ang pag-ibig ay nakikita sa pagiging responsable at masipag. Kapag tayo nagtatrabaho ng tapat, hindi tayo nagiging pabigat sa kapatiran. This is yung pinupunto ni Pablo dito. Hindi tayo kailangan tulungan. Sa kabaliktaran ay nakakatulong tayo sa pangangailangan ng iba. Ganito si Christ. Kahit siya ang Panginoon, hindi siya naging pabigat sa kanyang mga alagad. Sa halip, sa katotohanan, siya ang bumuhat sa kanilang lahat. At sa krus, pinasan niya ang kabigatan ng ating mga kasalanan. Ginawa niya ang kanyang trabaho ng lubos. At tayo ay nakinabang sa bunga ng kanyang pagpapagal. Kahit ang tunay na pag-ibig sa kapatiran ay nakikita sa pagiging handang magdala ng pasanin ng iba, hindi maging pabigat sa iba. Now, may mga kapatid na talagang walang kakayanan because of their illness. Maybe legitimately ay na-lay off sa kanilang mga trabaho. That's why they really need someone to help them. At nandiyan ang iglesia. Kaya nga meron tayong compassion ministry. Meron tayong yung benevolence ministry wherein we are extending the compassion of Christ sa kanila. Whenever someone is in need, we are helping. And I'm not saying na hindi sila dapat tulungan dahil kailangan silang magtrabaho. Pero doon sa mga malalakas, ang hamon ay magtrabaho para makatulong. Just like si Paul, di ba, siya ay nag-tent making dito mismo sa Thessalonica, nag-tent making siya dito. At sinabi niya sa 1 or 2 Timothy, I don't know, ang ginawa niya is, he have done these things. He worked with his hands in order to support Timothy and Titus sa kanilang ministry. You see, we need to work, we need to mind our own business and to work with our hands. Hindi para maging pabigat sa iglesia, kundi para tayo mismo ang maging solusyon para i-extend yung kaluwagan at yung para mapakita natin how we love them, how love our church in a tangible and meaningful way. So may we grow in this virtue of love by mortifying our selfishness and cultivating our strength and resources in order to help others. So as a conclusion, the true pleasurable life is that spent in purity and love, because the joy it will bring is incomparable and lasting. Tayo manalangin. Lord, we are so grateful sa instruction niyo sa amin.
Lord, thank you dahil tinitingnan nyo kami. Hindi mga pusakal na mga makasalanan katulad ng estimations namin sa mga sarili namin. Maybe this is true. But the truth na sinasabi ng inyong salita, you are seeing us clothed in the white robe ng aming Panginoong Jesucristo, in the righteousness that Christ has acquired. Kaya tulungan mo kami na mamuhay in circumspectly dito sa aming katayuan na ito. At tulungan mo kami to really live a holy life. At tulungan mo kami to love our brothers and sisters with a eagerness to really be of help at ipakita yung aming pag-ibig sa kanila. Salamat po. May you help us striving dito sa aming sanctification so that your good pleasure of sanctifying your church will happen sa aming mga buhay. Salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus.